guys, good afternoon everyone. Welcome back to my vlog. So, ang ating pag-uusapan ngayon is tungkol sa rules dito sa mundo ng Reels. So, sa lahat ng makapanood ng aking video sa araw na ito, sana tapusin nyo guys at ma-share nyo at mag-comment kayo na related din sa aking video at mag-react sana kayo ng heart. Ayun lang. So, let's proceed to our topic for this afternoon. So, alam nyo ba guys, being a Reels creator or vlogger dito sa Facebook, dapat nating malalaman na wag nating baliwaliin na mag-upload tayo na mag-upload basta ang iniisip natin na maka-views tayo na marami. No, it's not like that. It's not like that. So, ang dapat nating iisipin is mag-upload ako dito para to gain to gain followers, engagers, and at the same time meron silang matutunan na mai-adapt sa kanilang sarili. Ayun siya guys. So, dapat kung gumawa tayo ng mga video, before natin gawin yung guys, so before natin yan i-upload, make sure na nakabasa na tayo sa lahat ng mga rules ni Mita. So, huwag tayong magtatamad-tamad na basahin ang mga rules ni Mita guys. Kasi, kung hindi mo pa nasubukan magbasa ng mga rules ni Mita nga, masyadong ang haba guys, sobrang haba. Pero kung matyaga ka lang talaga magbasa ng mga rules ni Mita, wala naman talaga problema sa ating mga video. So, ang ating lang problema is parang binabaliwala lang natin ang mga rules ni Mita ba dito sa mundo ng Reels. So, huwag natin yung kalimutan guys. Kasi, isisingit ko lang i-share ko na lang sa iyo dahil nagbablog naman ako dito. So, sa Team LRR, dito ko natutunan at na-realize ko na yun pala ang mga rules ni Mita, no? Akala ko kasi yung mga rules, yung ganun lang, kaunti lang mga rules ni Mita, pero hindi siya guys. As in, maraming rules si Mita na hindi natin alam. So, dapat natin yan sundin sa mga taong nag-a-advise sa atin, lalo na sa mga taong na monetize na, sila ang may alam kung ano ang tama at ang mali. Oo. So, dapat, kung sinabihan tayo na huwag tayo mag-upload ng ganyan, so dapat natin yan i-delete, so dapat ganyan ang ating i-content. So, in our next content, so, ayusin na natin, yung ganon. So, dapat, sundin na natin sila guys. Wala naman talaga problema kung sundin natin sila, di ba? Oo. So, dapat, kung may mag-advise sa inyo, ay mali yan. So, yun na nga. So, dahil sa Team LLR, marami akong natutunan. Especially ni Ma'am Yurian. So, sabi niya, sa mga hindi pa na-monetize, lalo sa mga na-monetize na, make sure na kapag mag-upload daw tayo ng mga video or content, like for example, nagre-remix sila o nagre-remix, tapos ang ni-remix nila is parang ni-remix niya dahil nakatatawa-tawa siya, then na-viral views daw, ang daming mga shares yung mga pero hindi natin alam is nagka-violation pala tayo. Alam niyo kung bakit? Nagka-violation tayo dahil may nakikita na private parts sa isang to. So, dapat natin yan i-delete. And the second one is kapag the title ata yun is nandurukot. Nandurukot, tapos yung nakikita is zipper. That's one violation. So, dapat natin yan i-delete. Ano pa yun? Ang mga
kapag mag-ihiwa tayo, dapat daw hindi na natin yan ulitin na i-vocal natin yan sa salita. Pero hindi ako marunong magsalita. Yung mga ganun. So, dapat hindi na natin yan gawin ng mga paghihiwa, ng mga salitang for like, for example, magluto tayo ng mga palaka, yung mga ganun. Bawal na yung mga ganun. So, ano pa ba? Ano ba sinasabi niya? Memory. Ano ba yung mga basta mga guys, sa isipin nyo ng mga bata na pinapalo, parang pinapagalitan, parang na-torture daw is violation niya. Then ano pa ba? Yung parang madami pa yun. Ano pa ba? Yung mga basta mga accidental situation, violation din yan. Mga ano pa ba? Merong nagsisigawan, violation din yan. Pag-isigawan pa rin, nag-aaway ba yung mga gano'n din? Ano ba yung mga nakalimutan ko na yung mga iba. Basta mga before lang natin i-upload guys, make sure na magbasa-basa lang tayo sa mga rules ni Mita, pero maintindihan na natin yun guys, kasi yung mga English niya hindi naman siya masyadong malalim guys. Maintindihan naman natin yun sa lahat, kahit na hindi tayo fluent in English, although we're not kahit hindi tayo matalino, maintindihan natin yan dahil may pinag-aaralan naman tayo, diba guys? So, and then ano ba? Sa remix naman guys, so dapat natin tignan muna, or wala pa nagka-violation account na yan, or hindi pa nagka-violation ang kanyang video. So dapat natin yan tignan at isipin bago natin i-remix. So yun na siya guys. So ang mga sensitive na mga video or mga private na alam nyo naman na hindi ito dapat i-upload, huwag na natin i-upload. Sa mga original video naman, make sure na ang ating ginagawa na video ay hindi naka-violation ni Mita guys. So dapat magbasa-basa tayo paminsan-minsan sa rules dito ni Mita guys. Makikita nyo rin dyan guys sa ating mga account there. So dapat pagtiyagaan din natin magbasa ng mga rules ni Mita para iwas restriction sa ating account at violation. Naku, ang hirap ma-restrict guys. Sayang ang ating mga efforts. So sana sa content na ito, sana may natutunan kayo at sana mag-comment kayo. So sa mga may alam pa kayo na about the mga bawal ni Mita, para malaman ng ating mga ibang followers dito na kailangan nilang itong gawin, kailangan itong malaman na kung ano ang mga mali at mga tama na dapat natin ma-i-adapt sa ating pagbablog araw-araw. So yun lang guys, sana matutunan kayo, and happy Easter Sunday everyone, and thank you for watching. Bye bye.